My name is John Carlo Magos, 23 years old. Currently working at a BPO company. I am one of the youth leaders at Holy Cross Parish, Makati. Also serving as an altar server. Palaging nasasabihan na sabi sa iyo eh. And this is my confession. Hello? Opo, Ay, kamusta? okay naman po. Yan. Sa pagsisimula natin, gusto ko lang ipaalala sa iyo na ikaw ay nasa safe space. You can tell me anything that you want. Pwede mong sabihin kung ano yung mga gusto mong sabihin, mga nagpapabigat or nagpapagulo sa iyong isipan, at nandito ako para makinig at sa abot ng aking makakaya, mabigyan ng tulong yung ating mga pinagdaraanan. Kaya kung handa ka na, pwede kang magkwento. Magsimula ng iyong kwento. Sige po. Bali, senior high graduate pa lang po ang natapos ko. And sa senior high na yon, actually 5 years ko pong tinapos yon. Dapat 2 years lang. Gawa ng first 3 years nung senior high ko, medyo nag-experiment ako. Gusto kong itry yung mga hindi naman dapat ginagawa ng isang estudyante. And then dahil sa decision na yon, nag-suffer ako. So ayun, supposedly po dapat graduate na ako ng last 2022 ng college. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatapos yung gusto kong tapusin na pag-aaral. And currently po, nag-work ako sa isang BPO company po. Yan, isa rin akong youth leader sa Holy Cross. And ayun po, parang ngayon, gustuin ko man mag-aral, gustuin ko mang ituloy yung pag-aaral na akala ko habang buhay, parang ang mindset ko kasi noon, habang andyan yung magulang ko, habang may naniniwala sa akin, habang may nagpapaaral sa akin, any moment, anytime, pwede akong mag-aral. Parang na-take for granted ko yung pag-aaral to the point na pumapasok lang ako para sa baon, pumapasok ako kasi kailangan, hindi ko talaga siya na-appreciate as a whole. So itong last 2 years ko sa K-12, doon ko nasabi na ang saya pala mag-aral. And kung kailang na-appreciate ko na siya, nawalan ako ng pagkakataon or tinanggalan ako ng pagkakataong mag-aral. Hindi dahil sa kulang or hindi talaga fully dahil kulang, pero dahil desisyon ko din. Kasi nung time na nag-aaral po ako, tinatapos ko yung K-12 ko, dumating yung plot twist na nangyari sa atin, yung pandemic. And sobrang grabe kasi lahat ng pinaniniwalaan ko, lahat ng kumbaga pinangahawakan ko as a person, doon siya nasira, doon siya, kumbaga plot twist. Parents ko, na meron palang malalim pa na problema na kailangan ko palang i-shoulder. Not necessarily shoulder, pero parang I need to. And then yun nangyari sa kapatid ko po, na hanggang ngayon iniisip ko pa rin bakit sa amin nangyari. Ang daming pwedeng tao, no? Pero bakit sa amin? Dinapuan po kasi siya ng sakit na POTS disease, which is nangyayari lang yung parang yung TB virus, tatama siya sa buto. Tatama siya sa middle part ng spinal column ng kapatid ko. So, naging brittle yung buto niya, so, and kailangang operahan. 2 times po siya kinakailangang operahan ng time na yun. And ayun po, parang wake up call sa akin na dapat pala noon pa lang pinaghandaan ko na yung mga bagay na kailangang paghandaan ngayon. Para ngayon, hindi ko na siya, hindi ko
Parang Hindi na, parang hindi makakadagdag na sa mga opo, magiging daladalahin pa na dumarating sa ngayon, ganun ba yun? opo, para kasing sinisisi ko yung sarili ko, na dapat Dapat inayos ko na dati, ganyan, opo, para parang at least sa ngayon sana kakatulong ako, di ba? opo. Ganun. Ang isang tanong ko, para lang, gusto ko lang mag-clarify din, pwede mo bang ikwento bakit, anong mga naging dahilan, bakit tayo umabot ng 5 years, ano yung mga sinasabi nating mga dapat nating hindi dapat sanang ginagawa dati Opo. na nagawa natin. Kaya umabot tayo ng 5 taon sa senior high. Opo. Yung time po kasi na yun sa BIC po akong yung kalino yun sa BIC po may mapatunayan. And regardless kung mas mabuti man o masama, gusto ko may mapatunayan ako na parang proof na nandito ako, nag-exist ako. Kaso ayun nga po, masyadong sumobra. And lahat naman ng sumusobra po ay masama. So, nagbulak-bulak ako, nagkakating po ako, parang sa loob ng isang school year, 3 months lang po ako pumapasok. And alam ng magulang ko na nag-aaral ako, pero hindi naman talaga ako pumapasok sa school, nagmo-mall, kung saan nakarating. Umabot na rin sa punto na nagiinuman kami sa loob ng school, papasok lang kami para manigarilyo, mambabae. In-enjoy namin yung pagiging binata namin to the fullest na nakalimutan namin yung responsibility namin bilang isang estudyante. At yun yung natin, yung Opo. isa sa mga pinagsisisihan na sana hindi natin nagawa, Ako po, parang Ganun. Pero ang tanong ko sa ngayon, ano yung pumipigil sa atin? Siguro, pwede mo bang i-clarify ang tanong ko, kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo bang matapos yung pag-aaral mo? opo, parang Ganun. Kung Ngayon, ang tanong ko, yung ganoong pangarap natin, sa ngayon, ano yung pumipigil para makamit natin yung pangarap na iyon? ang main reason talaga is para sa kapatid ko. Hmm. Kasi 3 years siyang bedridden. Mm. Paralyzed yung kalahating katawan niya. And nakikita ko yung paano siya linisan, paano siya nagkakalat, dahil nga hindi nga siya makatayo. Sobrang sakit. And ayoko nang maranasan niya ulit if ever na bumalik kasi may possibility pa po na bumalik. So, in any case, para maging ready kami as family, hindi na masira, hindi na dumating sa punto na mangyari ulit na nangyari ng pandemic. Mm. Kailangan ready kami and gagawin ko lahat para hindi namin maranasan. So, kung kinakailangan pong i-sacrifice, kung kinakailangan ibigay ko yung taon ko para sa kanila, Mm. gagawin ko pa rin po. Pero yung kapatid mo nasa recovery, ano naman siya? Opo, nasa Okay na recovery siya. state na rin naman po. Tapos yung parents mo, tanong ko lang, nagtatrabaho pa rin yung parents mo? Both sides po, yes. So yung kanilang lahat ng efforts sa ngayon para sa ikabubuti rin ng sa kapatid mo. Opo. Tama ba? So parang ayoko na rin dumagdag sa responsibility gawa nga ng nasa edad naman ako na buhay ng sarili ko. Ang siguro, inisip ko lang, siyempre yung pagtatrabaho mo rin, di ba nagtatrabaho ka rin ngayon? Opo. Pwede nating kung sa akin nakakausap mo naman yung parents mo ng parang openly, ganyan. Opo, pero parang Mahirap. ang labas sa kanila, dahil nakatigim ng pera, kaya yun ang bumalik sa pag-aaral. Which is hindi nila alam kung gaano kahalaga sa akin yung natapos yung pag-aaral para sa kanila. Kasi kaya ko lang din naman gusto tapusin kasi para sa kanila. Hindi dahil gusto ko, pero gusto kong ibigay sa kanila yung gusto nila. Siguro, ang isang mahalagang nangyayari sa ngayon, sa lahat ng nangyayari, mas nakikita natin kung ano yung mga dapat pahalagahan natin sa buhay. Tama naman, no? Opo. Tapos, yung ating mga realization, nagkakaroon ng pangarap na mas mabuti para sa atin, para sa ating mga pamilya. Opo. Ayan. Ang kailangan siguro natin gawin ay, siguro nakikita kong magandang pwede natin gawin, ay maging open ulit tayo sa pamilya natin.
lalo na sa mga magulang, na ito yung pangarap natin para malinaw din sa kanila yung mga pinagdaanan natin at mga nais nating mangyari sa ating buhay, at mas maging malinaw din sa kanila na yung pangarap mo naman, di lang para sa iyo di ba? Para rin sa kanila. Para yung mga ginagawa nating pagtatrabaho rin ngayon, mailaan natin para sa pag-aaral natin. Kung may pwede silang maitulong, makakatulong sila. Kaya, Opo. kaya naman ba yun? Kaya naman po. Pero may tanong lang po talaga ako, bakit parang hindi pa rin sapat sa kanila yung itong binibigay ko, parang kahit anong gawin ko, hindi, ito tulad nung pagsasacrifice ko na dapat para sa akin tong taon na to, ba't parang labas pa rin is, hindi nila ma-appreciate na parang kulang pa rin. Kailan ba magiging sapat yung ginagawa ko? Ang sagot doon, siyempre, hindi talaga natin maibibigay. Pwede nating isipin na nagkakaroon ng ganitong pakiramdam at ganitong pakikitungo. Kasi siyempre, titingnan natin, di ba sa buhay natin, kapag meron tayong ine-expect, tapos hindi nangyayari, nagkakaroon tayo ng, kumbaga, disappointment. Pero over time, pwede namang mapalitan yung yung ganoong mga pakikitungo at pakiramdam. Siguro nakikita ko talagang napakahalagang paraan para mas magkaroon ng kaliwanagan yung ating mga nararamdaman sa sarili natin at sa nararamdaman ng mga mahal natin sa buhay, ay yung talagang makausap sila openly and honestly about what is really happening within us. Yun yung isang yung mahalagang siguro para sa akin na solusyon sa isang dinadala nating problema. Siyempre may iba pa tayong mga nais na mabigyan ng ng solusyon sa buhay, pero maganda maging maliwanag sa atin yung mga dala-dala natin, mga pwede nating gawin para masolusyonan yung mga dala-dala natin. For example, una, yung sa parents natin, yung kanilang pagtingin, yung kanilang yung sinasabi natin na parang hindi enough yung ating mga ginagawa. Opo. Yun, di ba? Ang isang pwedeng maging solusyon doon ay pakikipag-usap sa kanila ng tapat, totoo, honest. Tapos yung sa dala-dala natin na gusto nating makatapos ng pag-aaral, pwede nating masolusyonan na yung naiipon natin sa ngayon, pwede nating ilaan sa pag-aaral natin, mga ganong bagay. Tapos, kapag nasolusyonan natin yung isa, pangalawa, at nakatapos tayo sa pag-aaral natin, pwede nating ilaan natin yung lahat ng ating tagumpay para siyempre babalik tayo sa pamilya, tapos sa kapatid mong may karamdaman, para maging handa na tayo. Opo. Diba, kung titingnan natin sa buhay natin, marami talagang hindi inaasahang pangyayari. Totoo po. At kung minsan hindi natin alam kung paano susolusyonan. Pero ngayon, sa nakikita ko, mas nagiging maliwanag sa atin yung mga pangyayari sa buhay natin. Nagiging maliwanag kung ano ba sana yung mga gusto natin. At nawa, mapaalalahanan tayo sa ngayon na hindi pa naman huli ang lahat. Opo. Pwede pa natin na simulan yung bawat araw ng mas maayos at mas mabuti. Ang mahalaga lamang yung patuloy nating pagkapit sa pangarap natin, sa magandang buhay na ninanais natin para sa sarili natin. Yan naman yung gusto mo, di ba? Opo. Magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang buhay para sa pamilya mo. Tama naman yun, di ba? Opo. Kahit saan na ako, basta sila muna. Oo. At alam mo, nakakatawa nga kasi yung ginagawa natin
sa ngayon, binibigyan tayo ng kaliwanagan na yung pagmamahal natin para sa pamilya natin ay tunay, tunay talaga. Kasi handang-handa kang isakripisyo yung sarili mo para lamang sa kanila. Kaya ang sasabihin ko sa iyo, natutuwa ako na tunay kang nagmamahal kahit mahirap. At ang sasabihin ko sa iyo, patuloy mong ipakita yung pagmamahal na iyan sa unti-unti mong pagtupad, pagkamit sa mga pangarap mo. Opo. Yun naman. Ano, may gusto ka pa bang sabihin? Yun naman na po lahat. Yun yung pinaka mga bagay na mga dinadala mong sa ngayon. Actually po, thank you po kasi ngayon ko lang narinig yung ganun. So, sobrang saya. And grabe yung galak na naramdaman ko yung narinig ko yung ganun sa valid pala itong nararamdaman ko. Mm. At gusto ko lang idagdag din na yung lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, kahit na yung mga pagkakamali, ay huwag mo sanang isipin na doon na natatapos yung plano ng Diyos para sa buhay natin. Ang plano ng Diyos sa buhay natin ay palaging maganda. Magkamali man tayo, maligaw man tayo. Kapag na-realize na natin yung mga bagay na nagawa nating pagtalikod, pagkakamali. Basta bumalik tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng sapat na lakas para makabangon muli. At ito yung mensahe ng Panginoon sa iyo sa ngayon. Magsimula na tayong ulit. Opo. Move forward at para rin sa magandang plano. At ito isipin natin kapag kasama palagi yung Diyos sa plano natin. Ang plano ay nagkakaroon ng tagumpay basta't kasama palagi ang Diyos. Kaya atin palaging isama ang Diyos sa ating plano at sa ating buhay para hindi na tayo muling mawala sa ating landas. Okay ba yun? Opo. Thank you po. So, yun lang. Balikan ko merong sa pag-uusap natin na lumabas yung tatlong pangarap natin. Mas maintindihan tayo ng ating magulang, makatapos tayo ng pag-aaral, at matulungan natin yung sa pamilya nating nangangailangan, yung kapatid nating may karamdaman. At sana sa kaliwanagan na iyon ay mabigyan tayo ng mga lakas ng loob para maharap yung mga dapat nating harapin at makausap yung mga dapat nating makausap at mapagpatuloy yung mga nais nating mapagpatuloy. Okay ba yun? Opo. Yan. Yun lang naman. At sasabihin ko sa iyo, kung kailangan mo talaga ng tulong na sa mga pagkawala natin sa buhay, palagi kang may pwedeng matakbuhan sa simbahan, sa mga kaibigan. Ayan. At sasabihin ko na sa iyo na ako rin, pwede mo rin akong patuloy na makausap sa mga pagkakataon na ikaw ay naguguluhan at nawawala. Yun lamang at salamat sa iyong pagbubukas ng sarili. Salamat po. So, pwede na kayong tumayo. Hello po. Hello, Hello po. kumusta? Hello po. Mm-mm. Opo. Nakikita. Papakilala na ba ako? Ako si Father Jess, Father Jesus. Opo. Jesus Nazareno. Opo. Si Kaloy po. Kaloy. Opo. Taga saan si Kaloy? Holy Cross Parish po. Holy Cross. Actually, nakikita na po kita sa amin. Yung sa TikTok ng... Sikat yan. Opo. Ayan. So, thank you po. May gusto lang akong idagdag dahil nagpakilala na rin ako. Pwede naman, no? Ito kasi palagi kong pinapaalala sa mga nagpupunta sa Quiapo. Kung mapapansin natin yung Jesus Nazareno may dalang krus. Opo. Paalala yun na sa buhay natin,
Katulad niya, palaging may darating na krus. Pero yung paalala din sa atin na sa bawat krus na binubuhat natin, hindi tayo nagbubuhat ng mag-isa. Palagi natin kasama ang Jesus Nazareno. At kung titingnan natin yung imahe ng Jesus Nazareno, nakatingala siya. Tinuturuan tayo na tumingala sa Ama, magtiwala sa Ama. Dahil hindi siya magpapabaya. Opo. Yan. Totoo. Magandang araw sa inyong lahat. Kung babalikan po natin yung ating napakinggan na kwento, yung kwento ni Kaloy, pinapakita sa atin na sa buhay natin may mga pagkakataon na tayo ay mawawala, maliligaw, magkakaroon ng maling plano sa ating mga buhay. Pero pinapakita rin na sa kabila ng ating pagkaligaw, pwede pa rin nating matagpuan ang tamang landas, ang tamang plano, ang tamang pangarap, ang pangarap na mabuti ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaya kung titingnan natin, huwag talaga nawa tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong malugmok sa ating mga pagkakamali. Binibigyan tayo palagi ng Panginoon ng bagong pagkakataon para magsimulang muli. Magsimulang muling kasama siya, magsimulang muling nagpapagabay sa Kanya. Yun yung napakahalagang dapat nating hindi bibitawan sa ating mga buhay. Na may Diyos na hindi bumibitaw sa atin sa kabila ng ating pagkakamali. Kung babalikan naman natin yung mga kwento ng mga alagad ng ating Panginoon, makikita natin sa buhay nila marami silang nagawang pagkakamali. Marami silang nagawang pang-iwan sa Panginoon. Pero ang Panginoon, dahil lubos niyang minamahal ang kanyang mga alagad, sa kabila ng pagkakamali, pinatawad. Sa kabila ng pang-iiwan, ang Panginoon hinanap at binalik sila sa kanilang pag-asa sa pananampalatayang ibinigay ng ating Panginoon sa kanila. At doon, nagkaroon sila ng lakas ng loob na tunay na magsimulang muli kasama ang Diyos, magsimulang muling nagpapagabay sa Diyos, at magsimulang muling sinusunod ang pangarap ng Diyos para sa kanilang mga buhay. Kaya naman, naririto tayo. Patuloy na nagkakaroon ng pag-asa at lumalaki at lumalago yung pananampalataya dahil sa mga taong hindi sinukuan ng Diyos. At yung mga taong hindi sinukuan ng Diyos, tinuturuan din tayo na kahit tayo ay magkamali, hindi tayo susukuan ng Diyos at patuloy tayong gagamitin ng Diyos para sa kanyang magandang plano sa ating sanlibutan. Amen.